Good morning po sa inyo na lahat. Ako si Dr. Willis, ang inyong doktor sa puso. So, this morning ating pag-usapan kasi nga may nag-ask sa akin, Doc, ano po ba ang pinakabatang na nakita mong pasyente na may sakit po sa puso or nagkaroon ng atake sa puso or naoperahan sa puso? Okay? So, last year, meron po akong naging pasyente. Actually, ito po yung pinakabatang pasyente na nagkaroon po ng atake sa puso na may documented po or may nakita pong barado po yung kanyang puso. Kumaga ito po yung massive na atake sa puso po ito. Actually, hindi lang isang ugat ng yung kanyang barado. We have tatlo na ugat sa ating puso na nagsusupply sa ating puso. Actually, lahat ng kanyang ugat o lahat ng kanyang artery ay barado po, no? So, yung pong nag-cause po ng sudden po na chest pain po niya or atake sa puso, yun po yung ginamot po namin, no? So, ito po ay isa pong 24 years old na obese na lalaki at ang kanya pong diet ay napaka komplikado, napaka hindi po maganda. Siya po yung mahilig sa mga fast food, siya po yung mahilig po sa mga karne, sa mga taba. Ang pinaka-favorite na last year daw ay pares, no? Pero di ba tayong sasabi na masama ang pares? In moderation, pwede tayong kumain ng mga ganito. But mostly, ito na yung parang naging favorite niya, parang hinahanap-hanap daw niya. And then, yun nga, maliban pa doon, mostly, din yung kanyang lifestyles, sedentary din. Lagi siyang nakaupo, wala siyang ganong exercises, and hindi siya kumakain ng gulay, sabi niya, no? So, actually, ito yung pinakabatang nagkaroon ng heart attack sa Pilipinas at ito po yung naoperahan through angioplasty or pagbuka or paglalagay po ng stent o bakal sa kanya pong puso para po makadaloy po ng maganda po yung ating dugo papunta po sa ibang parte ng ating katawan. So, ito po yung 24 years old lang, no? So, mostly, ang aking question, Doc, pag ba naoperahan sa puso, makakapagtrabaho pa? Yes, makakapagtrabaho pa siya, no? So, pero yung mga, very limited yung kanyang mga movement, di siya pwede magbuhat ng mga mabibigat for the first mga 2 weeks to 3 months, no? Pero mas maganda, makapag-cardiac rehabilitation yung ating pasyenteng, lahat ng ating pasyente nagkakaroon ng atake sa puso. So, ang ating ginamot sa kanya, yung after 5 days, nakauwi na yung ating pasyente. Actually, kung makikita nyo dun sa, dito po sa video, ipapalabas ko yung kanyang ECG, pati yung kanyang angiogram, at makita nyo doon yung kanyang heart blockage. And then after operation, na ganun po ng magandang successful po na angioplasty. And then currently, yung ating pasyente ay nagkaroon na ng weight loss, pumayat na siya, nag-change yung kanyang lifestyle. Kasi nga, isa 24 years old. Actually, ano ba yung kanyang risk? Yung nga, diet, sedentary lifestyle. Actually, yung kanyang parents, pareho nang na-operahan din sa puso dahil sa mga heart blockage. So, ito po yung documented na pinakabata na nagkaroon po ng heart attack na may blockage po, na sudden heart attack, and ito po yung tatanggaming acute ST elevation myocardial infarction. So, paano ito maiwasan? Still, lifestyle, okay? Exercise pa rin ng 150 minutes a week, okay? Kumain ng gulay, lalo na yung mga green leafy foods. Ano yung mga yon? Hindi ko na isahin, magkangkong, okra, sitaw, ampalaya, no? Actually, mga green leafy foods, no? Ito yung mga pampahaba ng buhay na actually, hindi mo ito talaga secret. Ito'y talagang nung araw ay kinakain ng ating mga lolo't lola, ng ating mga magulang, kaya sila mahaba ang buhay. And, siyempre, yung exercises. Huwag pong masyadong nakatingin sa ating mga tablet, sa ating mga cellphone, at sa mga social media accounts or sa ating mga TV at tayo nakaupo. Okay? So, ang recommendation ay 150 minutes a week of moderate intensity exercises or actually 45 minutes
na high intensity exercises is enough. Pero mostly, recommendation ay 150 minutes a week of exercises ang ating gawin para mapahaba ang ating buhay. And kung ikaw naman ay may hypertension, you must take your medication regularly. And if you have diabetes, you must control your sugar, your blood sugar, and also control your high cholesterol and high uric acid also. So actually, wala namang pag ikaw naman inaatake sa puso, hindi pa to pagkagunaw ng mundo or katapusan ng mundo mo, no? Makaka-recover ka pa doon pag po naagapan po natin. Kaya if may mga maramdaman kang chest pain o mabigat po yung dibdib, lalo na po pag po kayo po naglalakad o nahirapan po huminga or umaakit po ng hagdan, you must consult your trusted doctors. Kahit po yan general physician, family medicine, or kahit na siruhano. Lalo na po, mas maganda po mga internal medicine or cardiologist para po mabigyan po kayo ng tamang lunas at tamang recommendation para po mapahaba ang ating buhay.